Howdy everyone! Nandito ulit tayo sa ating pang 11! 11 na! Tadang! Tapos tingnan. Tadang! Tapos meron pa isa. Tadang! 11 na. Pang 11 na. Lagpas na sa ating daliri yung ating mga video dito sa Basic Algebra Review. Okay? Hopefully, nandito kayo sa mabuti kayong kalagayan. Balik dito ng lockdown dito sa Maynila. Okay? Anyway, tuloy pa rin yung ating talakayan sa anong tawag dito? Verbal problems in algebra. Yung ating topic ngayon ay tang tadadang 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 clock related problems. Lang hiya to. Mga relo tayo ngayon eh. Mga relo. Kaya kayong mga new generation dyan, wag niya kayo gumamit ng analog na relo. Bibigyan kayo ng clock problem. Mag-digital na kayo, baby. Wala nang mga ganitong ikot ng kamay ng relo. Analog to na relo, guys. So, pag-usapan natin yung konsepto, ha? Importante makuha niyo yung konsepto, ma-internalize nyo para kahit anong ibato sa inyo. Okay? Kahit anong ibato sa inyo, makukuha nyo talaga clock problem. Madali lang kasi ito eh. Linear lang tayo. Tingnan nyo. Relasyon. Buti pa yung mga kamay ng relo, may relationship. Ikaw, kumusta? Okay? Meron silang relationship, mga kamay ng relo, mag-laser pointer ako. Ito. Now, tawagin natin to na distance. Itong distance dito na space. Bali, yun yung ating unit. So, the distance between the 2 o'clock na mark, I hope kabisado nyo na itong nasa. Ito yung 12. Itong oras na to ay alas 3. So, maliit pa tayo niyan. Alam na natin yan. Alas 3 ito in punto. Okay, 3 o'clock sharp. Tapos ito yung 3 o'clock na mark at saka yung 4 o'clock na mark and so on. Okay? Itong minute hand, iikot siya class ng isang complete revolution. Ang tanong, ilang spaces na gawa niya? Kasi we call this distance between 2 hour marks isang space. Ito mismo. Okay? Hour marks. Distance between this 12 o'clock na mark at saka 1 o'clock na mark, isang space. Isang space. So, iikot to ng isang complete revolution, nakagawa siya ng 12 spaces. Ganyan. Pansin nyo no, pag-ikot ng ating minute hand, itong hour hand napunta sa 4 o'clock na mark, galing siya dito, ulitin natin, galing siya dito sa 3 o'clock na mark, napunta lang siya sa 4 o'clock na mark. Okay? So, makita natin agad na ang ating minute hand umikot ng 12 spaces. 12 yan. Diba? Isa, dalawa, tatlo. 12. Pero ang hour hand, isang ikot lang siya. Isang space lang pala ang nagawa niya. At ito mismo yung ating relationship between the movement ng ating mga hands ng clock. Ito mismo yun. Lagyan lang natin to ng bar. Tarang! Yan ang ating relationship. Ayos lang? Now, ang ibig sabihin nito na relationship class, every movement ng minute hand, ang hour hand ay mag-move ng 1/12 of that movement. Okay? Ulitin ko ha. Every movement ng minute hand, ang hour hand ay mag-ikot ng 1/12 of that movement. Okay? So, tingnan nyo. I-generalize natin. Sabihin natin ang minute hand ay umikot ng X minutes. So, bali, dito siya. Ibalik muna natin sa ating 3 o'clock na mark. Dito papunta yung nagpunta yung minute hand. Natural, no? Ang ating hour hand hindi pa makarating sa tawag dito sa 4 o'clock na mark kasi hindi pa to naka-complete isang complete revolution na minute hand. Hindi pa nag-isang oras eh. Isang oras dapat yan, di ba? Excuse me. So, pagdating dito, class, ang ating minute hand, tawagin natin na umikot siya ng X minutes. Yan yung ating X minutes. From 12 o'clock na mark, take note na ang measurement dito ay galing sa 12 o'clock na mark. Okay? Ang hour hand naman, take note na galing siya dito sa 3 o'clock na mark. Napunta siya dito. Ang tanong, ano ang distance na travel ng hour hand? Ito yun. Ilan to, class? According to the relationship na na-establish natin, ang movement daw na ito ay 1/12 of this movement. Okay? Ibig sabihin, ang distance na to ay x/12. Take note na
consistent to class sa unit. Ang unit dito ay minutes. Ganon din dito class. Minutes ito na movement. So, x over 12 minuto. Number of minutes din yan. Nakuha niya? Yan ang ating relationship ng hour hand at saka minute hand. Ganon lang na. At madalas sa mga problems class, dito lang umiikot sa minute hand at saka hour hand, lalo na pag-usapan yung mga board examinations. Pero natural, madali lang naman to gawin class. I-establish na rin natin ang relationship between the second hand, minute hand at saka hour hand. Okay? Tingnan natin class, ibalik natin. Tapos sumali ka second hand. Ayan, nakasali sa second hand, iba yung kulay niya. Now, take note no na itong isang complete revolution ng second hand, isang minuto 'yon. Dito sa ating space, isang space between the hour marks. Meron pa ditong maliliit na spaces na 5 piraso kasi 5 minutes to, di ba? 1, 2, 3, 4. Okay? Ano na? Sobra tayo. Hindi tama pag-divide natin kalahati, tapos ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. 6 na. ilang division lang? 4 lang pala, no? 4 lang na division. Hindi man dali utak ko na. 4 lang na points of division. Paano gawin yung 4? Maglalaro ako dito. 1, 2, 3, 4. Kasi 1, 2, 3, 1, 2. Ay, 5. Lang hiya. Sinsya na po. Sinsya na. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hindi ako marunong bilang. 5 din. Di ba? Sinsya na. So, pag-ikot nito ng isang complete revolution, itong minute hand actually ay magpunta lang dito, no? 1 minute lang yan eh. 1 minute. Okay? Hopefully, magtugma siya dyan. Pero ito yon, isang complete revolution. Nag-move actually ang ating hour hand. Hindi nyo lang siguro napansin. Nag-move ang hour hand yan. Anong nangyari doon? May lumabas. Itugma ko lang dito. So, mapunta lang siya dyan. Okay? Pansinin nyo ha ang hour hand. Ito, pansinin nyo to. Balik natin sa laser pointer. Bakit ayaw mag-laser pointer yung aking... Bakit ayaw niya mag-laser pointer? Ito na. Ito, pansinin nyo ha. Ibalik ko lang. Tingnan nyo dito. Focus kayo dito sa hour hand. So, sobrang liit lang kasi ang movement ng hour hand. Makikita natin mamaya. Kaya, pansinin nyo. Umikot yan, di ba? Ulitin natin. Diba, nakita nyo yung pag-atras. Yung pag-forward kasi sobrang bagal kaya hindi mo mapansin. Okay? Now, makita natin dito no na itong second hand actually ay umikot siya ng 60 spaces. Isang space din to. Okay, isang space to class. Umikot siya ng 60 spaces. Ang minute hand, umikot lang ng isang space. Yan uli yung ating relationship. Madali lang, no? Kabisado natin to eh. 60 seconds, 1 minute na time, di ba? 60 seconds na time, 1 minute na time. Ganun lang eh. So, lagyan uli natin lang horizontal na bar. Yun yung ating relationship. Ang ibig sabihin nito, no? Bawat ikot ng second hand, ang minute hand, iikot ng 1/60 of that movement. Ganun lang siya kasimple. So kung i-generalize natin tulad ng ginawa natin kanina, hindi ko na lang dito pagalawin yung relo. Dito na lang tayo mas tulad ng ginawa natin kanina. Ang second hand umikot ng x seconds. Ang tanong, ilang second? Second din ha ang ating unit ngayon. Ang pinakamababang unit ng time, yun yung ating gagamiting unit. Okay? Ilang second iikot ang minute hand? Natural, 1/60 of this movement ng second hand. So, ang minute hand ay iikot ng x/60. Tanong uli, ilang second naman iikot yung hour hand? Kung umikot ang second hand ng x seconds, natural, ang hour hand glass ay iikot ng 1/12 of the movement of the minute hand. Ibig sabihin, iikot ang ating hour hand ng 1/12 nito. 1/12 of 1/60, that will become 1/720.
second times x, no? Kanya, x over 720. Madali lang, doon lang. So, kung gagawa na tayo ng equation class, kung minuto yung nandyan yung na-involve na pinakamababang unit ng time, minuto mo isulat. Okay? Pero kung second naman, second mo isulat yung time. Okay? Umpisa natin, i-apply natin itong sa totoong buhay. Application sa mga problems itong ah, relationship na mga relationship na ito. Ito, mga simple angles tayo. Madalas no sa mga problems sa board examinations or ma-encounter, hindi madalas, hindi to sa board examination class. Madalas ang problems na encounter pala natin doon sa ating high school yata or kahit sa undergrad class ay itong tatlong itong mga keywords na to, together for the first time, together for the second time, lagpas na to. Perpendicular for the first time, perpendicular for the second time, tapos straight line. So ito yung mga angle actually, mga angles natin. We have this 0 degree, together sila. 360 degrees ang ikot, no, together din ulit sila, no? Okay, 360 degrees sila for of each other, natural. Mahalik siya sa kanyang hindi necessarily na pinanggalingan. Okay? Perpendicular sila, 90 degree, 270 degrees. Perpendicular yan, no? Straight line, 180 degrees. Isa lang to. Okay? Nag-opposite yung pag-point nila, that is 180 degrees. Ayos lang? Or another, tama. Ang term nito ay straight line. Itong together class, hindi to masasabi na straight line, ha? Although nandyan sila sa isang line, pero hindi sila mag-opposite ng direction. Ito lang talaga ang opposite direction. So kung tingnan natin, no, sabi natin alas 2 nag-umpisa, alas 2, together for the first time, ito yan. Diba? Anong oras yan? Alas 2 something. Lagpas na alas... Kasi ang hindi naman to sira na relo, no? Kaya itong pag-ikot ng minute hand ng more than 10 minutes, itong hour hand, iikot din ng more than 10 minutes divided by 12. That's why mayroon siyang maliit na gap dyan between this 2 o'clock na mark at saka itong hour hand. Ganun lang na. Now, yun yung nandito, 0 degree sila. Now, perpendicular for the first time, magiging ganyan, no, 90 degrees to silang dalawa. Okay, naka 90 degrees. Tapos straight line, nakaturo na sila in opposite directions, straight line na sila. Yun yung 180 degrees yung kanilang distance. Tapos perpendicular for the second time, ganyan. Natural, alas 3 na yan. Wala nang iba eh. Alas 3. Pumasok siya sa alas 3. Ganun lang. Okay, isolve natin yan. What time, sabihin natin lang natin, no, what time after 3 o'clock? Ito kasi nandito na eh. What time after 3 o'clock, the minute hand of the clock, the minute hand and the hour hands of the clock are together for the first time. Okay, tingnan natin. Together for the first time. Okay? Ang tanong, anong oras yan? Natural, alas 3 something. Tawagin na lang natin yan, alas 3 Y. Okay? Yung distance na yan, natural, no, yung ating minuto galing sa 12 o'clock na mark. We call that alas 3 Y. Tapos itong hour hand, take note na galing siya dito yung alas 3 sharp, 3 sharp. Tapos nagpunta siya dito na position. Ibig sabihin, ang movement na to ay ilan? Yun yung Y over 12. Okay? Paano isolve yan? Madali lang, no? Nasa figure natin yan eh. Nakita niyo na yung ating movement. Take note class na ang distance nito, in minutes kasi tayo, no? Parang may narinig ako dito. Baka naputol yung aking video feed. Nandiyan naman yung aking video feed. Okay? Take note na ang distance na to, no, ay 5 minutes. Ay 5 minutes, tama? 5 minutes, a total of 15 minutes to class. From the 12 o'clock na mark hanggang sa 3 o'clock na mark at 15 minutes to na time. Okay? Lagyan ko lang ng time kasi mayroon ding 15 minutes na angle eh. Maliit. So, what is the value of Y? Yun yung sagot. Alas 3 Y. Isulat natin. Ito yung ating equation class. From the figure, ang ating Y ay equal to what? From the figure, ang Y ay equal to? Galing yan dito, no? Galing yan dito hanggang dyan. That is the value ng Y. Okay? Y is equal to? Galing tayo class sa point na to. Galing tayo sa point na to. Hanggang sa 3 o'clock na mark. Ilang minutes yan? Ang number of minutes na yan ay 15 minutes. Okay? 15 minutes. Plus, meron pang small na gap. Y over 12. Okay? Therefore, ang ating 11 over 12 of Y is equal to 15. Yun yung ating value ng Y. Ganun lang kasimple.
Di ba? Kailangan ko ng calculator dito. Paki-abot ng calculator muna. Ito ko ng calculator. Dito yata kay Ate Rara. Yun, 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 yun. Yan. Thank you. So we have this one. 15 times 12 over 11. Cross multiply yan lang. Makuha natin 180 over 11. That is 16.36. Okay? 180. Isulat ko lang yung fractional na form. 180 over 11 minutes. Yun yung oras, or this is equal to 16.36. 16.36 minutes. Yun yung ating sagot. Ang sagot nito ay, ang time na to ay alas 3. So, ang time na yan is alas 3. Alas 3:16. Okay? Kung isalin natin yung seconds, yung 0.36 minus 16 times 60, 21.82. 21.82. Yan yung ating oras. Up to the last 10 second. Okay? Ayos lang? 10th ba yan? Or 100 second yan, last 100 second. 100 to eh, na position. Tama na yung dalawang decimal place, 1 divided by 100. Tingnan ko lang. Pangalawang decimal place, 100 ito. Ito ay 10th. Okay, up to the 100th second. Sobrang precise niyan, nasagot. Up to 100 second. Kung gusto mo, kumpletuhin mo pagsulat yung nasa inyong calcu. That is the answer. Okay? Together for the first time. How about last yung magiging perpendicular sila for the first time? Ito yan. Magiging perpendicular sila for the first time. Ganyan yung kanilang posisyon. Ha? Tawagin natin ulit to na alas 3, Y. Natural, galing pa rin dito yung Y. Alas 3, Y. Tapos, ang ating hour hand, galing dito sa 3 o'clock na mark, ganun pa rin. Nag-move siya ng Y over 12. Okay, perpendicular sila to each other. Ibig sabihin, 15 minutes to na time. 90 degrees na angle, makita mo dito, 90 degrees na angle from 12 o'clock na mark hanggang sa 3 o'clock na mark, that is 90 degrees na angle, that is actually 15 minutes na time. Ganon din dito, 15 minutes to na time. So, ang ating equation kanina na pinakita ay minuto yon. Minuto. Okay? So, 15 minutes na time. Ito yung ating equation ngayon from the figure. What is the value ng y? Yun lang tingnan natin last. Ang value ng y ay equal to, ilan to dito? Galing dito, papunta dyan, ilan to? 15 minutes na time. Plus, y over 12. So, nandito na tayo, y over 12. Take note na mag-umpisa dito hanggang dito ay 90 degrees na angle. And that is 15 minutes na time also. So, that is 15 minutes. Therefore, yung 1 minus 1 over 12 actually is 11 over 12 of y is equal to 30. So, therefore, ang y natin ay what? Calculate natin. That will become, nakapalitan ko na lang to class ng 30 sa aking calcu. Nandito na yung kasulat na. 360 over 11, isulat ko lang. 360 over 11 minutes. Minutes kasi ito eh. And this is equal to 32.72. 73 minutes. So, ang time na to ay lagpas na 3:30. Ang time na to ay equal to alas 3:32.73. Baby! Ang 0.73, 0.727272, pwede mo yan i-convert into seconds tulad ng ginawa natin kanina. Tanggalin mo lang tong 32, ang namatira, times 60. Yun na yun. Okay? Sunod. How about yung straight line? Straight line for the first time. So, magiging ganito yung kanilang position class. Nandito sa anong tawag dito? Pitch slice na to. Ang ating minute hand, nandito naman malapit na sa 4 o'clock na mark yung ating hour hand. Anong oras yan? Tawagin natin yan na alas 3 Y uli. Ganun pa rin class, alas 3 Y. Tingnan nyo, dito pa rin mag-umpisa yung ating pag-measure sa Y kasi yun yung ating pagbasa eh. Alas 3 Y. Kuha niya yan. Okay? Alas 3 Y. Ngayon,
Galing sa 4 o'clock, sa 3 o'clock na mark, papunta dyan sa hour hand, ang distance niyan ay y over 12. Okay? What is the value of y? From the figure natin class, ang value ng y ay what? Ang value ng y ay equal to 2. Check ko lang. Okay? Ay equal to, from the figure class, we have this galing dito, papunta dito ay ilan yan? That is, galing, bakit ko yung binura? Galing dito, ang concern ko kasi baka hindi visible, parang kulay. Ang galing dito, papunta dyan ay 15 minutes. 15 minutes yan sa 3 o'clock na mark. Plus, y over 12 uli. Y over 12. Plus, ang 180 degrees class, that is actually 30 minutes na time. 180 degrees. So, we have this 30 minutes. So, 11 over 12 uli times y is equal to 45 minutes. Therefore, ang ating y ay equal to, replay uli ako dito. Replay na lang to sa calcio. Edit the 30, palitan ng 45, that is the answer. 540 over 11. 540 over 11. Yan yung ating sagot. In minuto ito, class. Minuto. Now, ang y natin, kung ang i-decimal natin, that is 49.09. 49.09 minutes, or ang time na hinanap ay equal to alas 3:49.09. Point yung punto Bisaya. I don't know kung Tagalog, ganun din. 49.09 minutes. That is the answer. Yan, mga simple angles, class. Okay? Simple na to. Simplihan ba natin? Natutuwa ako nitong clock problem kasi simple na to eh. Tapos ito yung ginagamit ng mga ibang review centers actually. Okay? Na panghikayat ng mga enrollees. Okay? Nagka-campaign din tayo class sa iba't ibang school dati nung wala pang pandemic. Pero hindi kami gumagawa ng ganun eh. Anyway, that is the yung kultura ng review innovation kung saan ako nagtatrabaho. Na kung lang talaga, hindi kami mahirap paliwanag. Baka makuan tayo, magagalit yung ibang review centers natin. Hindi ko naman sila pinapakialaman sa kanilang paraan paano manghikayat ng mga, kasi naghanap buhay din yun. Pero para sa akin, parang nagpapabilib ba na parang hindi tama eh, hindi tama. Perspective ko yun. Sa kanila, siguro tama yung ginagawa. Natural, tama yung ginagawa nila. Sa kanila yan eh. Pero sa akin, hindi ko gagawin kasi ang mangyari kasi dyan, parang nagpapasikat ka doon, tapos hindi naman in-explain kung parang teaser ba, ginagawang teaser. Tapos, simple lang naman yan na bagay, di ba? Anong mahirap dyan? Wala naman, di ba? Hindi naman yan mahirap. So, madali lang ito, eh. Tapos, ang pinupunto pa nila na sa kanila lang yan, sa kanila. Parang sila lang may alam. Parang ganon. Kasi ang focus kasi natin, no, hindi yung mga student ay susunod na lang ng sa formula na ilatag sa kanila blindly, na magmi-memorize na lang. May mga nakita ko diyan sa YouTube actually na minimorize na lang, hindi na actually niya alam kung saan to galing, may mga pangalan pa yung formula nila. hindi talaga ako ganyan magdi-discuss. Malayo yan sa sa goal ko na gusto ko talaga kahit pagbaligtarin yung estudyante. Kahit i-revise pa yung relo class kasi may nakita akong problem actually lumabas sa board examination na hindi 12 hindi 12 hours yung relo, 24 hour talaga siya na clock. Pag hindi mo makuha yung relationship, pag-develop ng relationship, wala talaga. Tapos nag-memorize ka ng formula, wala talaga. Board examination wise, no? Kapag hindi na basic yung mga lumalabas na examination, kasi gumagawa sila ng problems eh. Ng mga formulas na specific lang sa isang condition. Ganon. Naawa ko sa mga estudyante na nagpapabilib pa doon. Grabe sir, meron silang alam kaya ng estudyante nito anong pinagsasabi niya. Bakit wala yan dito, sir? Meron yan dito, hindi ko lang concern yun. Pero anyway, class, napakita lang natin. Hindi lang concern. Mas preferred ko class yung
rigid talaga na discussion na paglabas mo ng review center, kahit pagbaligtarin ka ba nun sa board exam, makukuha mo talaga. Ang problem na yon kasi matatag talaga ang pundasyon mo kasi principle-based yung discussion. Ganon talaga. Hindi ka lang bigyan mo ng formula, sundin mo yan, powerful yan, gawa ko yan. Hindi ganon. Papabilib eh. So far, maraming naiinggan nyo din. Mahinang student. Hindi kami nagaganon eh, mga estudyante namin. Hindi sa pagbaba sa ibang mga schools, no, pero galing sa matataas na schools eh, galing UP, tapos tatutuhin mo ng ganyan, uutuin mo sa inyong formula. Hindi mautot mo estudyante na galing UP, mga magaling yan kasi sa akin eh. Magagaling pa yan sa mga instructors ng matatag talaga yan. Oh. Ilang top notchers na dumaan ng mga first place, magagaling talaga. Ang layo ko lang eh. Kung ikumpara kami, nasa ako lang eh. Ito sila, tapos ako nandito lang. Ganon yung comparison eh. Lumiliit ako pag katabi ko na sila eh. Ha? Mga graduates sa mga prestigious na universities. Hindi ko minamaliit yung ibang school sa. Marami ding mga galing eh na galing sa ibang school. Hindi lang yung nabanggit natin na UPD. Okay? Kaya hindi talaga yung priority namin sa discussion. Principle based talaga. Pero dito, discuss lang natin. Tingnan niyo. Discuss lang natin, guys. Tingnan niyo. Gawin natin to, ang tawag ko dito ay sirang relo method or broken clock method. Dali lang kasi to eh. Madali lang talaga ang mga problems na ganito, class. Kahit hindi actually mga standard na angles. Basta marunong ka na mag-apply na internalize mo yung principle. Doon sa diniscuss natin, makuha mo actually to. Okay? So tingnan natin, paano i-solve kung in less than 5 seconds. Siguro 1 second tapos ka na sa ganong problem. Hindi ka na magdodrawing eh. Kailangan mo lang mag-memorize. Okay? Para i-solve. Alas 3. Together for the first time. Madali lang sa broken clock method. Sirain natin to na relo. Kapag sira na yung relo, ang hour hand naka-stuck na. Stuck up na to, class, na hour hand. Ang gagalaw na lang dito yung minute hand na lang. Kaya sira nga eh. Sirang relo method to eh. Okay? So, together for the first time, ang mangyari niyan, ganyan, hindi gumalaw yung... Kasi kanina, no, kung paggalawin natin yung minute hand, ano yung hour hand, nandito yan, mag-forward niya na maliit, tulad ng ginawa natin kanina, merong gap dito na y/12 na maliit. Dito wala. Kasi naka-stack up nga yung tawag dito, yung hour hand. So, kailan yun mangyari, class? Sa hindi sira na relo. Yun yung isosolve natin, yung hindi sira na relo. Kasi ito sira to eh. Pero ito yung guide natin. Ang guide natin dito, yung sira na relo. Meron tayong dalawang paraan pag-solve. Ang unang paraan, class, ay based on the hour marks. Ang pangalawang paraan ay based on the angle. Ang angle natin galing dito sa 12 o'clock na mark. Okay? Natural, ang hour mark, yung usual, 12 o'clock ito, 1, 2, 3. Okay? Gamit ng anong tawag dito, ng hour marks, ang ating solution dito ay magiging 60/11. O saan galing yung 60/11, sir? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Tapos dito sila nangyari, no, sa sirang relo diyan sa 3 o'clock na mark. Ito yung sagot, 180/11. Ganun lang kasimple. That's why ang time na hinanap natin ay equal to, mamaya lang yung time. Kasi pwede rin to sa angle. Sa angle naman, das actually ay 2/11. Saan palagi yung 60/11? Yes, constant yan eh. Itong 2/11, yes, constant din yan eh. Tapos angle ang isulat natin, di ba? From 12 o'clock na mark hanggang dito na sa sira na relo, hanggang mag-laser pointer ako. Galing dito sa 12 o'clock na mark hanggang dito, this is 90 degrees na angle, no? So, ilagay lang natin, class. Ang angle natin dito ay 90. Yan na yun. Makita mo dito. Huwag natin lagyan ng degree kasi minuto na tong result eh. 180 din to na. 180/11. That's why kahit alin dyan, class, ang time, class, ay alas 3. 180/11. Di ba? Ilan yung 180/11? 180/11. Yun na yun. Diba? And less than 16.36, yun yung nakuha natin kanina.
16.36 or 16 minutes minus 16 times 60 uh, 21.82 seconds, or kanina ang pagsulat yata natin ay alas 3. This is size 21.82. Ganun lang. Okay, ang bilis niyan. Bahala ka, class, kung alin ang i-memorize mo, yung 60/11 or yung 2/11, mamili ka niyan. How about yung perpendicular for the first time? Perpendicular for the first time. Ito yung mangyari, no? Okay? Sirang relo method tayo eh. Hindi gumalaw yung hour hand. Ang oras na yan, no, na magiging perpendicular sila doon sa hindi sira na relo. Hindi dito sa sira na relo, ha? Ang sira na relo lang yung ating guide. Tumungtong siya dito sa 6 o'clock na mark. Ibig sabihin, class, 60/11 uli. O, nandiyan ulit 60/11 times 6 o'clock na mark. Times 6. Ito yung class. 360/11. Nakita nyo? Dito naman, class, sa angle, 2/11. Nandito siya, class, 180 degrees galing dito, papunta dito, class. That is 180 degrees. Ganun pa rin. 360/11. Okay? Ang time na yan ay what? Ang time ay alas 3. Alas 3 ano? Ba't yun? 360/11. Tapos na. Perpendicular sila to each other. Alas 3:32. Di ba? 32.73. Actually, class, no, dito ko lang to sa Matalino diniscuss kasi sa RI hindi ko na talaga to. Masusurprise na lang sila na sa solution nandoon to. Kasi tinamad ako magsulat. Ganito na yung pag-present ko sa solution, pero sa discussion hindi ko na to pinapakita. Okay? Natural, magtatanong paano, sir? Dinidiscuss doon sa consultation. Ganyan. Alas 3:32.73. Yan yung ating sagot. Bebe, mabilis lang. Bahala ka dyan kung anong gusto mo. Straight line for the first time. Ganito sila. Okay? Nag-straight line. Sira yung relo. Hindi gumalaw yung hour hand. Dito siya, class. Tumungtong siya dito sa 9 o'clock na mark. So, 60/11. Palitan natin yung kulay para intense. Okay, 60/11 times 9. Ganun lang. Pareho lang yan sa 2/11. Ilang angle to? Galing tayo dito. Papunta dyan. Ilang angle to? Okay, bakit ganyan yung aking angle? Ano yan angle? That is 270 degrees, no? Tanggalin ko lang yan, ha? So, 270 degrees. Yun, no? Pareho lang yan. Huwag natin lagyan ng degrees yan. Pareho lang yan, class. Kailangan kong calculate yan. 540. Tama ba? 2 times 270. 540. Tama. 540/11. Yan yun. Ganon din sa kabila, class. 60 times 9. Tingnan natin. 540 talaga. Over 11. Ganyan, yun yung time together for the first time. Ayos? Ito. Ang tawag dito. Alas 3. Okay? Decimal pala, decimal. 540/11. Decimal natin. 49.09. 49.09. They are in a straight line for the first time. Ganon yung broken clock method, sirang relo method. Meron din tong siraulo method. Siraulo method. Natanggalin ko to. Kakadumi. Sakit sa mata. Ganyan. Dali lang na. Parang wala lang. Ano to? Alas 2. Sa palagay nyo, class. Pakisolve. Anong tao dito? Together for the first time. Ano sagot? Alas 2 what? Together for the first time. Natural, no? Ang alas 2 niyan magiging 60 or 2/11 times. Ito kasi dito, no? 30 degrees to, no? 30 degrees bawat isa. Kasi 90 degrees yung 15 minutes, eh. 30 degrees to. Ito, 30 degrees. Angle between 30 degrees din to. Total 90. So, sa 2/11, together for the first time, that will become, ilan to? 30. Okay? Perpendicular for the first time, dito siya, no?
2 over 11, nasa na ako may degree. 2 over 11 times, ilan to dito? 120, di ba? 120. And so on. Tapos straight line, dito yon, di ba? That is a total of what? 180 plus 30. That is 210. 2 over 11, straight line ito, 210. Okay? Tapos perpendicular for the second time dito, di ba? Dali lang, 2 over 11, yan, mga time to mga minuto to after 2 o'clock, perpendicular for the second time dito yon. Okay? Magiging ano to? 270 plus 30, 300. 300 dito. Di ba? So kung gusto mo yung mga R marks, kasi hindi ka na mag-calculate ng mga angles dyan, madali lang kung ano yung nasa relo, yun na yun. 60 over 11, ang katumbas nito ay, dito lang ako, 60 over 11 times, dito yun times 1. Diba? Tapos dito naman, 60 over 11 times what? Dito yun, times 4. 4 o'clock na mark yan 60 over 11, okay, 60 over 11, dito yon, straight line for the first time, that is 7 o'clock na mark, times 7. Tapos 60 over 11, I think natabunan na to sa Congo Plus, sa aking video. Ilipat ko lang dito yung straight line 2 over 11, or dito na lang, 60 over 11, dito na lang para magamit natin to. Times, 10 o'clock na mark. Sa 2 over 11, this is equal to, ilan to? Ilan yun? 300. Ganon. 300. Yan yun. 300 degrees to galing dito, papunta dyan, 300 degrees. Okay? Burahin ko lang yan. Diba? Abilis lang. 2:00 yan. I think, meron pala akong paikot-ikot dito. Perpendicular for the first time. Okay? Perpendicular for the second time yung mga nandito prepare ko. How about any angle, sir? Pwede ba yun sa any angle? Pwede, basta marunong ka mag-implement, why not? Pero for the sake of proper discussion, i-discuss talaga natin yung basic na approach talaga, yung gagalaw yung kamay ng relo. Okay, galawan ng kamay ng relo. Ang tanong dito, what time after 4 o'clock will the minute hand and the hour hand of the clock be at angle of 60 degrees? O, dalawang beses yan mangyari, no? Una, mangyari dito. Okay? Yan yung 60 degrees kasi ito 30 degrees na to 30 degrees dito. So, 60 degrees malapit dyan. Tawagin natin yan na ito yung 60. Ang angle na to ay 60 degrees daw. Ang tanong, anong oras yan? Tawagin natin yan na alas 4 Y kasi galing sa 4 o'clock na mark. Alas 4 Y. At yan yung ating Y. Tama? Yan yung ating Y. So, galing dito sa 4 o'clock na mark hanggang sa hour hand, nag-move na siya ng Y over 12. Yung movement na yan ay Y over 12. So, galing sa figure na yan, magawa natin yung ating solution. Ano yung solution natin dito, class? Nagiging Y over ang ating value pala ng Y plus 60. Tingnan nyo ha. Ang Y plus 60 from the figure. Okay, galing tayo dito. Pumunta tayo dito. That is Y plus 60. Kuha nyo. Is equal to what? Balik tayo dito. Balik tayo dyan, punta tayo dito. Ilan to? Okay? That is 20 minutes. Minuto kasi yan. Diba? 20 minutes yan na time. Plus Y over 12. Yan yun. So, combine the Y. 11 over 12 of Y is equal to, ilan to, class? Ang 60 degrees pala, kasi degrees yung given, class, i-convert pa natin yan into minuto kasi yung equation natin, minuto to Hindi natin na-convert into minuto. Ano yung conversion gagamitin natin? We have this Y plus 20 plus Y over 12. Ano yung conversion gamitin natin, class? Natural, you can use minuto, 60 minutes, 360 degrees, di ba? 60 minutes na time ay 60 minutes na time ay is to 360 degrees. We can use that. Okay? Or that is actually 1/6. 1/6 yung class. Di ba? Or maraming option. Pwede ka class ang madali ko tingnan in my personal class na perspective ko, yung nakasanayan kong tumingin sa relo, itong alas 12 at saka alas 3. Kasi ito ay 90 degrees na time, 90 degrees na angle, di ba? Vertical at saka horizontal.
15 minutes na time, a quarter of the hour, a quarter hour. So yun yung madalas ko na ginagamit class, that is 15 minutes na time. Okay? 90 degrees na angle. Kahit saan mo yan gamitin class, that is actually 1/6. Okay, 1/6 yan. So ibig sabihin, para ma-convert natin to into minutes, gawin lang natin to na multiply lang natin yan ng 1/6. Conversion yan ha, na 1/6 na yan. Pwede mo tandaan kung gusto mo yan, tandaan. Kung ayaw mo, magganito ka, pwede rin 180 degrees, 30 minutes, di ba? Pareho lang. 180 degrees, sa ilalim yung 180 degrees. 30 minutes na time, 180 degrees na angle. Okay, ganun. Basta kahit saan class, 1/6 yan. Okay? So, meron na tayong 20 minus 10 lang to. So, magiging 10 dito class sa right side ng equation natin. 10. So, therefore, yung ating y ay equal to 120/11. Ang 120/11 in decimal ay equal to 10.91. Ito yon. Ang time na hiningi natin ay 10.4. Alas 4. What time kasi ang hiningi dito? 10.91. This is for the first time. For the first time yan. How about for the second time? Okay, for the second time. But before that, no, for the second time, sagutan natin to sa broken clock method. Sirang relo tayo, class. Pag sirang relo, itong hour hand, nandito lang siya, hindi siya gumalaw. Itong minute hand, nandito lang, mag 60 degrees na sila. Ibig sabihin, tumungtong siya dito sa, ilan to? Sa 2 o'clock na mark. Okay? So, ang time niyan ay diretsuhin mo na, ay alas 4, kunin ko muna yung minute. That is 60/11 times 2 o'clock na mark. Or 2/11 times 60 degrees na angle. Kasi 60 degrees to eh. From here hanggang dito ay 60 degrees na angle. Di ba? Or 2 o'clock na mark. Ikaw lang bahala kung saan mo. That is also 120. Ito na yun. 120 pa rin. That is, kahit alin dyan class, 120/11. Di ba? Wala nang doing. Diretso ka lang. Okay? Option mo yan. Pero I will highly suggest talaga class na wag yung ganito lang na solution ang aasahan mo. Ganito lang aasahan mo class. Lugi ka talaga nito when it comes to mga komplikadong mga board examination. Meron magawa pa rin basta sanay ka na niyan tapos kung talaga na-absorb mo talaga ang principle behind the clock problem. Pero kung nag-follow ka lang nito blindly, lugi ka talaga. At yun yung ayaw kong gusto nyo, ayaw kong gawin nyo. Yung hindi ko gusto na gawin nyo yan. Ifa-follow nyo to blindly kasi sinabi na doon sa matalino, ganun, sikat yan. Ganyan, ganun, automatic yan. Wala. Pwede nyo ipangyabang. Pwede nyo ipangyabang class lalo doon sa crush nyo. Ay, ganun pala to. Sakita, nag-enroll pala siya dito. Libre dito eh. Pwede siya mag-enroll dito eh. Pinagyabang mo sa akin, hayop ka. Na-fall tuloy ako sa'yo. Yun pala, doon mo lang kinuha. Akala ko, mag-improve na yung DNA ng susunod na lahi namin. Ganun lang na. Pwede may pagyabang, basta wag ka lang magpahuli. Sabihin mo lang na, nauna ako niyan, nauna ako. Lusot ka lang. Hindi ko alam yung website na yan. Okay? Har. Grr. Sana tayo. How about yung perpendicular for the second time? Kasi pwede ito mangyari eh. Perpendicular for the second time. Tingnan nyo. Alas 4, y, di ba? 60 degrees din to. So, ang angle na yan, 60 degrees. Anong oras yan? Tawagin ulit natin yan na alas 4, y. Yun yung ating y. Okay? So, galing dito sa 4 o'clock na mark, papunta dito class, that will become y/12. Ganun lang kasimple, no? So, tingnan natin class sa ating manual na calculation. Ito yung recommended ko class na aralin nyo ha. You have this y is equal to what? Puntahan natin to. Galing tayo dito ha. Ito yung reference point natin. Puntahan natin to. Ilang minutes to dito. Okay, galing dito, papunta dyan, that is 20 minutes. Plus y/12, di ba? y/12. Okay? Tapos, dito, plus 60 degrees na angle. Take note, i-convert natin niya ha.
Ang 60 degrees, to convert that into minutes na time, ay times 1/6. So, ibig sabihin, 10 lang yan. Meron tayong 11/12 of y is equal to 30. So, we have this. What is 30 times 12? 360. Tama na? Kakalculate lang ako para sure. 360 all over 11. Yun yung time. So, ang time na hinanap natin ay equal to alas 4. Ilan to class in decimal? Divide 11 pa. Hindi pa ako nag-divide 11 dito. 32.73. 32.73. That is the time. Okay, how about yung sirang relo method? Sirain natin yung relo natin. Dito lang ha, huwag sirain yung pagalitan kaya tayo ng parents natin. Paano sinira yung relo? Discussion kasi namin to sa matalino. Dinaway pa ako. Ito, sirang relo method. We have this one. Damay pa. Sana yun. So, pag sirang relo method class, no, itong our hand, dito lang siya. Dito lang siya. Itong minute hand hanggang dito, mag 60 degrees kasi dito siya aapak sa 6 o'clock na mark. Dito siya, no? Kasi ito yung 30 degrees to 30 degrees, tapos dito 30 degrees. So, a total of 60. Yun, no? So, ibig sabihin, class, sa 60 over 11 times 6 o'clock na mark. Or, kung gusto mo ng angle, 2 over 11 times 180 degrees. Pareho, no? 360. 360 all over 11. At yan. Ha? Yan yung nakuha natin. 360 all over 11. No, parang magic lang. Follow blindly. Magic. Ang galing, magic. Pero blind yung pag-follow. Yung nakuha yung principle behind. Tapos, ang masaklap pa noon na ang clock, may mga erroneous na. Wala na talaga. Erroneous na clock. Wala na. Hindi na ito gagana. May mga clock na mga erroneous na instead na mag-gain siya, kaya mo talaga ma-absorb yung principle class. Seryoso ako ha. Kasi may mga clock talaga na may mga problems na itong clock na to ay palaging nalilate. Or ikaw mag-decide kung nag-gain ba siya or kung mabagal ba or mabilis yung pag-ikot ng kamay ng relo kaysa actual na time. Merong mga ganung problem, marami actual yan. At yun yung paghandaan mo. Gusto ka mag-top notcher sa board exam, yun yung paghandaan mo, class. Okay? Kasi ito, mga pang high school to na problem eh. Di ba? Mag-engineer ka na, tapos ang in-expect mo na preparation ng pang high school. What time after 3 o'clock, the minute hand of the clock is perpendicular for the first time? Nanghiyak ka? Gusto mo mag-engineer sa ganong klaseng problem? Mag-igib ka. Kaya naman nag-engineer ako sa ganong problem. Babalaki mo sa bagay, hindi mo naman malalaman ng mga clients mo na ganong problem yung nakaharap mo sa board exam. Okay? High school, siguro elementary pa. Elementary, meron naman ganito. High school yata. High school na, mga ganyan problem. Perpendicular for the first time, together for the first time. Ito. Intindihin natin ha. Intindihin natin yung ano yung 60 over 11 at saka 2 over 11. Intindihin natin, guys. Kasi principle yun eh. Tingnan nyo. Ilagay natin at any angle. Sabi natin ganyan yung oras. Alas 3 something yan, no? Alas 3 something. Bakit alas 3 mahilig sir? Kasi yun yung pabor sa pag-drawing eh. Okay? So, tawagin natin ang angle between the two hands of the clock. Theta. Ang tanong, anong oras yan? So, tawagin natin yan, ang oras na yan ay alas 3 Y. So, what is the value of Y? So, galing sa 3 o'clock na mark, galing dito tayo. Nag-laser pointer ako, galing dito. Nag-move na yung ating hour hand ng Y over 12. Okay? Y over 12. So, isulat natin, what is the value of Y? Ito yung our mark. Kasi yun yung natin kanina, method natin kanina according to angle and according to our mark. Okay? Tingnan nyo. What is the value ng Y? Ang value ng Y ay equal to our mark. Okay, our mark. But take note class, itong our mark, 1, 2, 3, ito, 3 ito, pero 15 minutes na to, no? Minutes kasi ang ating isusulat dito class. Yung napag-usapan natin yung pag-umpisa talaga, minuto. So, ilang minuto to dito? Every hour mark ay tig 5 minutes, di ba? So, kung 1,
times 5. Kung 2, times 5 ulit. Kung 2 o'clock na mark, para makuha mo 10. So, ibig sabihin, times 5 ang mga hour marks para ma-convert into minutes. Ang hour marks times, pag sinabing 12, times 5, kuha mo 60. Isang complete revolution. That's why kung 3 o'clock na mark, times 5, makuha mo tong 15 minutes. I think very clear yan. Plus y over 12. Diba? Plus y over 12. Plus theta. But take note mas, itong theta natin, i-convert pa natin into minutes kasi minutes na time ha. Kasi angle to na degree. So, i-multiply mo class by minutes na time. By conversion, i-convert mo pa. Paano yung gagawin? That is 15 over 90 or that is 1/6. Multiply mo ng 1/6. Kuha. Yun na yun. Mangyari niyan, 1 minus y over 12, 11 over 12 of y is equal to 5h plus theta over 6. Dito mo na makikita. Times 12 dito, class. Ano mangyari? I-cross multiply itong 11 over 12. So, lahat dito ma-multiply ng 12 over 11. 12 over 11, 12 over 11. Nakita nyo na, no? So, 5 times 12 over 11, 60 over 11. Diyan galing yung 60 over 11 na yan. Har. Diba kasi nagpapalo lang yan, 60 over 11, yun na yun. Tapos plus, ito naman dito ay magiging 12 all over 6, at 12 divided by 6, 2. Tapos over 11, cross multiply yan 2 over 11. Yan galing din yung 2 over 11 theta. Ito yung hour mark. Ito yung tawag dito. Hour mark method natin kanina sa sirang relo. Ito yung angle method natin kanina sa sirang relo. Okay? Yan na. Dito galing yung mga numerong yan. Now, ngayon, may pagkakataon actually na ang angle natin, ito kasi ang case natin dito, no, ay ang angle natin naka-forward. Di ba? Naka-forward to Ibig sabihin na forward, nauna siya, yung minute hand pala ay nauna siya compared sa, we are referring from this point, the 12 o'clock na mark. Nauna siya kaysa sa 12 sa tawag nito, sa hour hand. Merong pagkakataon na itong minute hand actually ay nandito pa, behind the hour hand. So, ganito yung case natin na i-erase. Tanggalin muna natin yan. Ganito na case. Okay? Bali, ito yung theta. Yun yung ating theta. The angle between the hands of the clock. Ang tanong, anong oras yan? Ito yung ating y. Diba? Tingnan natin anong kalalabasan sa equation. Tapos, galing dito, ano mangyari niyan? Magiging y over 12. Kuha nyo? Y over 12 yan. So, ang mangyari dito, kung isulat na natin yung value ng y, papunta plus theta, yan yun. Ito yung ating h, the hour mark. Okay? Y plus theta, kanya? Y plus theta. Ibig sabihin, galing dito, pumunta tayo dito. That is y plus theta. Pero itong theta, i-convert natin into minutes. So, minutes na time. So, magiging over 6. Tama? That will be equal to what? Galing dito, papunta dito. Pwede tayo dito lang sa relo mismo, class. Itong hour mark, 5, 10, 15. That is equal to h times 5. Diba? 15 minutes yan 3 o'clock na mark. 15 yan 5 times h plus y over 12. Yun yung kabuuan. Tapos transpose to class, maging y minus y over 12, magiging 11 over 12, 5h. Okay? Tapos itong theta, transpose doon sa kabila. Ganyan yung ating equation. That's why class, kung i-cross multiply na natin tong 11 over 12, magiging 60 over 11 of h ulit. Minus nga lang dito, 2 over 11 of theta. So, ibig sabihin class, kung i-generalize na natin, i-reconcile natin yung dalawa na mga cases, yung nag-forward yung minute hand or ang nauna na yung minute hand or yung behind pa yung minute hand, pwede nating gagawin ganito. Y is equal to plus or minus dito. Positive kung na-forward, negative kung backward, nahuli. Okay? 2 over 11 of theta, 60 over 11 of h. Yan, no? Ayos lang. Yun yung ginawa natin. Diyan galing. Huwag nyo i-follow blindly. Diyan galing yung ating formula. Sir, nung mag-solve tayo kanina, sir, hindi to kasali. Before that, i-try natin to sa ating problem kanina, class. Try natin to, ha? I-solve natin yung ating problem na alas, time after 4 o'clock. Ito tayo, nandito What time after 4 o'clock will the minute hand and the hour hand of the clock be at angle of 60 degrees? Okay? So, bali, ang unang case natin,
Ang unang case natin, kung makita mo kasi class yung ating problem ay yung ating equation ay linear to na equation. Okay? So, kung tingnan nyo, yung gusto nyo ma-interpret nun, or i-apply natin to class. This is algebra no, pero review, and hopefully, ma-appreciate nyo to class. Anyway, yung ibang algebra ngayon, may analytic geometry na rin nakasali. Pero may graph na kasi tayo dito class. Okay? So, I hopefully na hindi na nakabisado yung XY plane, okay? Meron na kayong idea tungkol sa XY plane. Yes lang. Hindi to from scratch na i-discuss natin. So, i-graph lang natin, no? Ang gagawin natin dito, gawin natin tong constant. Ito ay gawin natin tong x axis. Bali, ang ating equation actually, kung i-inspect mo yan according to this graph, this is in the form y is equal to mx, ito yung ating theta, x, plus or minus m, that is the slope, tapos ito naman ay y-intercept. This is in the form actually, no, kung i-simplify natin, y is equal to mx plus b. Diba? Where x natin is theta. Okay? Theta. Ibig sabihin, no, itong 60/11 of h, x-intercept niyan. At yun yung ating kukunin na 4 o'clock na mark. Y-intercept pala, y-intercept. X-intercept yung nabanggit ko, nabigkas ko. Y-intercept ito, class. Okay? Y-intercept. Ito ko isulat. Okay, y-intercept yan. So, ibig sabihin, ang ating y-intercept sa graph natin ay meron tayong 60/11 times 4. Ilan yan, class? 60/11 times 4 o'clock na mark. Kasi dito tayo eh. Ito yan. Kuha natin yan na point. 21.82. At meron tayong straight line, y is equal to mx plus b, na merong y-intercept na 21.82. Merong slope na positive. Positive yung ating slope dito, class. Okay, positive lang natin. Kahit plus or minus dyan, yung positive lang muna gamitin natin. Okay? Positive na, nag-una-una to. Excited. Positive na 21.82. Nakuha? Now, tingnan natin yung problem natin kanina. Burahin ko lang to class ng mga writings. Okay? Kasi magulo, may ipa-flash kasi ako dito na drawing. Tingnan nyo, erase all writings dyan. Okay? Ilipat natin yan, class. Tapos, tingnan natin yung drawing natin kanina. Ito yung unang case na lumabas, no? Tawag dito? Tawag dito? 60 degrees. Ang case na to ay hindi pa, for the first time, para meron tayong description sa kanila. Nangyari ito, 60 degrees for the first time. At yun yung mangyari kasi, no? Kapag for the first time kasi, madalas niyan, hindi pa umabot doon sa hour hand yung minute hand. Madalas hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi merong for the first time na nakalagpas na. Depende sa situation na hiningi. Okay? 60 degrees for the first time, class. Ibig sabihin, atras tayo. Ito yung, nandito tayo, class. Nandito yung 4 o'clock na mark. Ito yung reference ng 4 o'clock na mark eh. Diba dito natin inilagay sa y-intercept? Diba? So, ibig sabihin, class, atras tayo ng 60 degrees. So, dyan tayo magpunta. Ang tanong, ano yan? Okay, ano ang value ng y dito? Okay, ang value ng y ay what? Kaya input mo dito, class. Okay? Meron ka na kasing 21 tapos minus ka na lang kasi negative tayo eh. Di mag-minus ka na lang. Anyway, kanina, class, ang ating 21.11 hindi to subject to plus or itong minus na to, aatras ka lang or bababa. Bababa ka lang, class. Nakuha niyo yan? Umatras tayo ng 60 degrees, bumaba ka ng 2/11 of that angle. Or, tingnan mo, class, dito sa equation. Ito, minus kasi umatras tayo, bumaba tayo, class, 2/11 of 60. Makuha mo. Ang value ng y na to, class, yun yung nakuha natin kanina. Hindi ko na-calculate dito, ha? Ikaw na bahala niyan. Basta gamitin mo to na equation. Yung buo. 21.82 minus 2/11 of 60. Ito yung mangyari na. Para sa value na y na yan, that is 21.82 minus 2/11 of 60. Actually, no, kasi kwanto, class? Slope ito, slope.
Di ba? Itong 2 over 11 natin, slope yan ng ating line. Ito ay merong slope na 2 over 11 kasi yung ating x dito ay theta. Okay? Slope ito is equal to 2 over 11. Di ba? Ang slope natin ay rise over run, di ba? Rise over run. Rise over run. That's why kung gusto mo kukunin yung rise, kuha ka ng isang cup. M times run. M times run. Yun yung rise, no? Bakit run ito? M times run. Yun yun, no? That's why kung tingnan mo dito sa ating graph, ito yun. Ito yung glass. Yun yung quantity na yan. Bumaba ka. 2 over 11, that is the slope, times 60. 60 to na eh. I-guess niya? From here, galing sa 0, papunta dyan, 60. Okay? Galing sa 0, papunta dito, 60. Ayos? Ganyan, para hindi marumi glass. Tanggalin ko ulit. Before magtanggal tayo niyan, tingnan ko kung hindi ba ito nalipat. Tingnan natin glass yung malipat yata. Tanggalin natin yung tanggalin natin. Yan. How about yung 60 degrees for the second time? Ito yan. 60 degrees for the second time. Kanina for the first time dito. So 60 degrees for the second time, mag-positive na tayo kasi forward na tayo. Ito yung reference natin, 4 o'clock na mark na dito siya. 60 degrees for the second time, nandyan, di ba? Ko lang tayo, linear na equation. Anong value ng y? So anong gagawin? Ang 21.82 plus rise. Mag-rise tayo dito, makuha natin yung y na yan. Okay, ang value ng y na yan ay yung total na height dito, 21.82. Itong level dito, 21.82 ito. Okay, plus this one. That one actually is 2 over 11 slope times 60. 60 to eh. Or M run. M times run yung sinulat natin kanina, di ba? Ganun lang kasimple, di ba? Okay? Nabanggit ko kanina, nagtanong ako kanina, sir, di ba yung gamit natin, hindi natin nung mag-solve, napansin nyo? Nung mag-solve tayo, hindi natin ginawa yung dalawa. Kasi dito ginawa dalawa eh. Ito plus nito. Or ito or ito plus nito. Nakuha mo to. Or ito minus nito. Nakuha mo to. Ang ginawa lang natin, inequate lang natin sila, sir. Paano yun nangyari? Parang sinero mo yung y. Ganun talagang nangyari. Sinero natin tong y. Ang sagot niyang class, direct na sagot. Ano tawag dito? Kalimutan kong term. Translation of axis. I-translate lang natin yung axis. Ang origin class, itong point na to, ilipat natin dito mismo. Pero hindi ka naman problema niyan. Yun na yan. Okay? Diyan mismo natin ilagay ang sirang relo method by angle. Tingnan natin ha. Ilipat natin dyan class. Okay? Nakuha nyo? Ulitin natin class. Itong origin, ilipat natin dito. Itong point na to, ibaba natin dyan. Boom! Yun na yun. Hindi ka naman problema kasi straight line lang eh. Why not? Diba? Straight line lang. Tingnan nyo. Mangyari dito class, sa angle to. Sa angle tong na class na method. Perpendicular, 60 degrees for the first time. Saan ka na? Wala na to, no? Mangyari kasi, wala na to siya. Kasi, ang ginawa natin, yung nandoon na point, binaba natin dito sa 0. So, wala na yan. Yung 60 over 11 times 4, binaba natin dito. Hindi na siya kasali. Ito na lang. Kaya, ulitin natin yung animation para kita ulit. Ang quantity na to, 60 over 11 times 4, ito yon, ibaba natin to 0. That's why, ang mangyari niyan, hindi na to kasali. Okay? Nag-translate tayo ng axis. So, by translation of axis lang yung ginawa actually natin kanina na sirang relo method. Okay? Tingnan nyo. Hindi natin pagalawin itong hour hand kasi sira ng relo na to. 60 degrees for the first time. Diyan siya, class. 60 degrees for the first time. Okay? Ilang degrees na move niya? Galing dito, punta ka kasi origin na to, class. Dito ang kagandahan, hindi ka naman problema kung atras ka pa or mag-forward. Hindi mo na isipin yun. Di ba? That's why kanina, hindi tayo nag-check kung if, kasi nag-translate na tayo ng axis. So, 60 degrees for the first time. Ito yan. Kaya, so, ang mangyari dito,
kukunin mo ang value na yan. By proportion class or by rise over run, slope is equal to rise over run, ang ating value nito ay, ang value ng y1 ay equal to m times run. Di ba? Or i-generalize natin dito, ito actually ang value ng y. Y is equal to m. Ilipat ko lang, baba ko lang ng konti. M. Ito yan. Slope yan, class. Ito naman ay run. Nasa x-axis tayo eh. Theta. Di ba? Run. Yun yung general natin na equation. So, ibig sabihin, 60 times 2 over 11. Yun yun kanina. 60 times 2 over 11. Kasi dito tayo nag-drop. 60 degrees to. Okay? Kuha natin yan. Ano to? 60 degrees for the second time. Ito ulit, from here to here, 60 degrees yan. 30, 30. Total of 60. 60 degrees for the second time. Nandito na tayo noon. Umikot na yung ating angle ang ating kamay ng relo ng 180 degrees. Dito na yon, 180 degrees. That is 60 degrees for the second time. Kuha. That's why, rise, ang mangyayari dyan ay, ang slope pala, 2 over 11 times run, 180. So, magiging 108. Ang y2 na yan ay 180 times 2 over 11. Yun yung magiging sagot. Yun yung ginawa natin kanina. Kung naalala nyo. By angle. Sir, paano naman yung by, anong tawag dito? By hour marks. Paano naman yung by hour marks? Simple lang. Itong horizontal axis, instead na theta, palitan mo ng hour marks. Okay? Ulitin ko. Palitan mo to ng hour marks na theta. So, ito yung mangyari. Okay? Tingnan nyo ha. 30 degrees for the first, 60 degrees for the first time. Hindi na to kasali, no? Kasi wala nang theta dito eh. Ito na yun eh. Hindi na kasali si theta. Translate pa rin ng axis. Okay? Sirang relo method by hour marks. Dito tayo. That is 60 degrees to sila. Hindi gumalaw yung hour hand. So, ito yung position ng minute hand. Kung sira ang relo, mag 60 degrees sila, sira ang relo. Okay? So, anong mark to? 2 o'clock na mark. Okay? 2 yan. Ganyan lang. Ganun kasimple. So, how about dito? Ang mangyari dyan, 60 over 11 times 2. Yun yung value ng y1. Okay? Pareho lang kanina. How about dito, class? 60 degree for the second time, mapunta dito. For the second time. Anong mark na to? 6 o'clock na mark. 60 over 11 times 6. Okay? Yan. Yan ang konsepto. Yan, kung nakuha mo yan, tapos yun yung nasa utak mo, class, hindi lang yung nag-memorize ka ng 60 over 11 kasi yun yung turo sa Matalino, or gusto mo ng 2 over 11 kasi yun yung turo ni Sir John Bert doon sa Matalino, yun na yun. Tapos nag-follow ka sa akin blindly, hindi mo alam, paghampasin ka, class, ano yan, gihapak. Anong Tagalog yan? Sinampal ka ng problem na medyo complicated. Ako, maghanap ka ng, grabe yung turo doon, hindi nakakasolve ng problem. Kasi you follow the problem blindly, the formula blindly. Dapat na laman mo talaga. Yun yung konsepto. Okay? Seryoso tayo niyan, ha? At ang paghandaan mo, class, yung mga uri ng problem na medyo malalim ng konti. Ito, magawa pa natin tayo. By the way, sir, baka tanungin mo, may nahanda kasi ako dito, baka tanungin mo, sir, bakit hindi nag-iba yung slope ng line? Kasi ang slope kasi kanina 2 over 11, is 60 over 11 to eh. Baka hindi ganun. Actually, ang slope nito, class, ay anong tawag dito? 2 over 11 pa rin. Mapansin mo kasi itong h natin, naka-multiply kasi yan. Ang hour mark kasi natin, dapat naka-multiply dito ng every dito ay tawag 30 minutes, 30 degrees na angle to, di ba? 30 degree, 30 degree, 30 degree. So, kung ilang 30 degree, kung nandito tayo, meron tayong tatlong, tatlong 30 degree. Ibig sabihin, 30 times h. Kung mapansin mo, kung isulat natin yan ng 30 times h, ito yung mangyari. Nakuha niya. Plus or minus 2 over 11 pa rin dito theta, pero dito, class, ay 2
2/11, parehong slope lang talaga, times 30h. Itong dito, 2 times 30, 60. Yun yung mangyari kanina. 60 ito kung dito sa angle. Kanya? Pareho lang talaga. Ito at saka ito, pareho lang slope, 2/11. Sinulat lang in another way. Okay? Baka masilip nyo lang yun na hindi gumalaw yung ating line. Sabihin nyo na iba yung slope, 60/11. 2/11 pa rin yan. May multiplier lang tayo ng 60 kasi itong h para ma-define na angle. No? Okay? Ganun lang. Buti na ihanda natin, hindi nakalimutan. It is now past 3 p.m. In 3 minutes, the minute hand of the clock will be directly opposite the position of the hour hand 9 minutes ago. What is the time now? Ayun yung tanong. Pag ganito na mga problem class, magulo na buhay. Pag yun lang yung bala mo, kailangan talaga principle-based ka kasi pag baligtarin man ito, paatas-atrasin na yung kamay ng relo, hindi ka matitinag. At ito yung problem natin ngayon. Sir, magawa ba yan, sir, sa sirang relo method? Magawa yan, yes. Pero kayo na magdiscover, ha? Kasi magawa yan kapag ma-master mo siya class, magawa mo talaga siya. Kayo magdiscover nun. Hindi ko na ituturo yan. Okay? Ito. Magawa kita ng bagay. I-manual ko lang ito kapag solve class para makita niyo yung intensity ng mga gagawin. Mga gagawin ba kung ikaw na mag-solve sarili mo. So, meron tayo ditong kung ano mga dapat gawin. Past 3 p.m. Ibig sabihin, ito yung ating concern na mark. Ito yung mark natin. Past 3 p.m. Para mas malaki class, ang ating hindi tayo mamroblema sa space. Lakihan ko ito yung 4 o'clock na mark. Natural, hindi yan tama na location. Hindi yan naka-scale. Sobrang laki ng kinain niya. Para lang talaga may sapat tayo na space sa pag-drawing. Ito yung okay, 9 o'clock na mark. Importante natin yan kasi 3 minutes from now, ang hour hand, naintindihan nyo yung problem? In 3 minutes, ito yung problem eh. In 3 minutes or 3 minutes from now, the minute hand of the clock will be directly opposite the position of the hour hand 9 minutes ago. So kung i-position natin class yung now, itong dilaw class, ito yung ngayon or itong, excuse me, sorry. Ito, pasensya po. Hindi na nag-bar pa ko na hindi ko napigilan. Ito. Yan yung now. Okay? Yan yun. Tawagin natin to na alas 3x, di ba? I-kampa natin to dito para may space tayo sa isa pang hour hand. Yan yung now alas 3x. Ito yung class. Pag drawing nyo class, dito pagandahan ng drawing ha. Importante dito patamaan ang sagot. Okay? Ang ibig sabihin, ganituhin lang pag drawing class para may space ka. Okay? Yan. May sapat kanya na space sa pagsulat. Parang buntis. Ganyan lang. So, ito class ay Y. Ito yung tinawag natin na Y. Excuse me. Ito naman, galing dito, galing dito sa 3 o'clock na mark. Ito yung Y/12. Ang tanong, ano yung oras na yan? Yun yung oras na hinanap natin. What is the value ng Y para makuha natin Y, alas 3 Y. Yun yun. What is the time now? Okay? Anong sabi? In 3 minutes, yung now na yan, yung in 3 minutes mula ngayon, the minute hand of the clock, sabihin natin pumasok, papasok talaga dito class na sector, papasok talaga na dito na sector, between 9 o'clock at saka 10 o'clock na mark. Otherwise, hindi maka-straight line. Okay? Papasok sa sector na yan. In 3 minutes, sabihin natin class itong anong kulay gamitin ko? Blue or grr or pink. In 3 minutes, sabihin natin dito class. In 3 minutes, ito na yan. Bali, 3 minutes ito na time. Dito. Okay? Future yan, no? Kasi ang now, dito lang yung now eh. And 3 minutes, this minute hand of the clock, itong minute hand na to, will be directly opposite the position of the hour hand. Itong hour hand, 9 minutes ago. So, ibig sabihin, nandito yung hour hand 9 minutes ago.
Ito yung hour hand. Naka-straight line doon sa minute hand na mangyayari 3 minutes from now. Okay? Ito yan. Ayos. So, ibig sabihin, kung ito yung now, pagdating dito, ito yung 9 minutes ago. Aatras tayo ng 9 minutes. Ang tanong, ano ang distance na to? Umatras tayo plus ng 9 minutes. Take note no, na movement niya ng hour hand. Ang graph natin dito lahat na, ang ating mga drawing dito lahat ay ang minuto na unit. Ibig sabihin, ang 9 minutes, i-convert mo pa into ang movement ng hour hand, 9 minutes, i-convert mo plus 9/12 para magiging minuto yan. Okay? Movement kasi yan ng hour hand eh. Hindi yan movement ng minute hand. That's why over 12 siya. Nagets nyo? Yan yung ating diagram. Uulitin ko ha kung naintindihan nyo. Tingnan nyo. Para mas maintindihan guys, makinig ulit. It is now past 3 p.m. Okay? Ang oras na yan, tinawag natin na alas 3Y. So, galing dito yung 3 o'clock na mark. Ang ating hour hand napunta dito. Okay? Alas 3Y. Ang ating sa sharp 3, ang ating minute hand nandito. Sa alas 3Y, natural, nandito na siya. Okay? Pagdating ng minute hand, galing dito, papunta dyan. Pagdating niya dito, ang hour hand, galing dito, magpunta dyan. A total of Y/12 na movement. Okay? In 3 minutes, so galing dito plus na percent, in 3 minutes, ito na yon 3 minutes. This minute hand will be directly opposite the position of the hour hand. 9 minutes ago, umatras tayo ng 9/12 para ma-represent yung movement yan ng hour hand. Yon, kapag meron kang drawing na ganyan, di mo kailangan glass, yung mga magic dyan, matatag yan glass with 100% confidence. Alam mo talaga na tama yung ginawa mo. Hindi mo pagdudahan sarili mo, class. What is the value ng y plus 3? Diba? Ibig sabihin, galing tayo sa 12 o'clock na mark, pinuntahan natin tong point na to. Ano ang y plus 3 na yan? That is equal to, balik tayo sa 12 o'clock na mark, puntahan natin to uli ang point na to, pero dadaan tayo sa hour hand. Okay? So, ibig sabihin, kukunin natin to na point. Ilan to? Galing dito, papunta dito, class. Ilan to, class? I hope makita nyo yung cursor ko. Galing dito, papunta dito, ilan yan? Sa 3 o'clock na mark, that will be 15. Di ba? 15 minutes. Plus, galing dito sa 3 o'clock na mark, punta tayo dito sa hour hand, yung present, yung now. Dito sa dilaw. From here hanggang dito, that is actually y/12. Okay? So, plus y/12. Okay? Tapos, punta tayo sa puti na hour hand. Ibig sabihin, nandito tayo, atras tayo dyan, di ba? Atras tayo. So, minus. Walang duda yan, guys. Minus 9/12. Tapos, nandito na tayo na posisyon. Nandito na tayo, class. Ito daw ay straight line. So, kung galing dito, pupunta tayo dyan, that is a total of 30 minutes. That is 180 degrees na angle. Yun yung straight line. Okay? 30 minutes yan. So, magiging plus 30 minutes. Yan yung ating equation. Nabuo talaga natin, class. 11/12. Palagi itong 11/12, no? Bida itong, class, eh. Is equal to 15. Magkakalkyo ako niyan. Okay? 15 plus, nakasara yung calculate. 15 minus 9/12. Okay? Plus 30. Tapos minus 3. Yan. 41.25. May y pa tayo dito. 41.25. So, anong oras yan? That is 41.25 times 12/11. Times 12/11. That will become 45. Quarter to 4 pala to. So, ibig sabihin kasi ang time ay exactly quarter to 4. Okay? Quarter to 4 talaga siya. That is alas 3:45. Impunto. Bebe. That is the answer. Dali lang na. Yan, class. Yan yung mga bagay-bagay na kailangan natin paghandaan. Hindi yung mga
Pang high school na problem. Okay? Last na problem, between 3 and 4, Catherine looked at her watch and noticed that the minute hand was between 5 and 6. Later, Catherine looked again and noticed that the hour hand and the minute hand had exchanged places. Anong ibig sabihin? Nagpalit ng position. Okay, nagpulit ng position yung mga kamay ng relo. What time was it in the second case? Ano yung pangalawa niyang pagtingin sa relo? Anong oras yun? Okay? Madali lang itong class, basta ma-draw natin ang tama. I-drawing talaga natin itong class para ma-analyze natin. The best way to solve this problem, class, although makaya to sa ating mga sirang relo method, analyze ka talaga kasi hindi mo naman yun ma-implement pag hindi mo ma-analyze ng tama, tulad ng ginawa natin kanina, pinaatras-atras. Okay? Dapat ma-analyze ng tama para ma-implement. Ayan. Tingnan nyo. So, ang oras daw ay between 3 and 4. So, very clear, class. Between 3 and 4. Unfortunately, hindi natin malakihan itong mga space natin kasi sila involved 3 and 4 at saka 5 and 6. Grr. Ano yung straight line natin? So, hindi to pa perfect ng drawing, ha? Ito yung 3. Ituro ko lang para kayong grade 1, 3, 4, 5, 6. Okay? Ibig sabihin, no, between 3 and 4. Tapos ang minute hand daw between 5 and 6. Ibig sabihin, class, alas 3:20 something, di ba? 25 something. Mahigit na 25, no? Pero hindi pa nag 3:30. So, ganito, class, yung oras. Sabihin natin nandyan. Ito yung ngayon. Una niyang tingin. Okay, anong oras yan? Tawagin natin yan, class, na alas 3 Y. Okay, dito yung reference point natin. Alas 3 Y. Okay? Hindi ito pagandahan ng drawing uli. Ito yung class. Ito ay Y. Tapos ano to? Ilan to? Ito yung Y over 12. Kuha? Now, nung later, okay, paglipas ng panahon, paglipas ng ilang oras, ganon. Nagpalit ang mga kamay ng relo, nag-exchange places. Okay? Yung bahay ni minute hand, si hour hand ang tumira. Tapos yung bahay ni hour hand, si minute hand ang tumira. Har-har, wala lang, parang may nasabi lang ang class. Ito ay Y over 12. Kuha? So, mangyari dito, class, ito na yon, palitan ko ng mas ibang kulay talaga. I think itong nandito na ngayon si minute hand. Ganyanin ko lang ha, para mas clear pa silang dalawa. Pero pareho lang to ha, na distance. Okay? Ganyanin ko. Nandito na si minute hand. Ayos. Parang dark yata. Tapos nandito naman si hour hand. Nag-change places na sila. Ang tanong, anong oras yan? Tawagin natin to, class, na alas 5 X. So, ito yung X natin. Okay? Alas 5 X. Okay, galing dito, ilan to, class? Galing sa 5 o'clock na mark. X over 12. Nakuha niyo yan? Nagpalit ng position yung mga kamay ng relo. Tanggalin nga natin to. Nagpapagulo siya eh. Kanina pa yan na kuhan ako sa kanya. Okay? Dito natin siya ilagay. Kuha? Yan. So, pag merong kanyan class na figure, confident ka, class, hindi mo pagdudahan sarili mo, kuha mo talaga yung sagot. Tingnan nyo. What is the value ng Y? Puntahan nga natin to na point, class. Itong point na to. Sulat ko ha. Tingnan. At itong point na to, anong magandang kulay, yung makita talaga siya. Ito, anong point to, class? Puntahan natin to na 4 o'clock na mark. Di ba? 4 o'clock na mark. 5 o'clock na mark pala to. 5 o'clock na mark. Puntahan natin yan. So, Y minus X over 12. Okay? Galing tayo dito sa 12 o'clock na mark. That will become Y minus, matras tayo, X over 12. Nakuha nyo yan? Nagets niya?
Galing tayo dito, puntahan natin to. Y atras minus x over 12. Okay? Nandyan tayo sa 5 o'clock na mark. Ibig sabihin, 25 yan, baby. 25. Equation number 1. Okay? Sunod. Puntahan ulit natin, class, yung punta tayo dito. Itong point na to, class. Itong point dito sa orange. Itong point na to. 3 o'clock na mark. Puntahan natin yan, ha? Okay? Mag-umpisa tayo dito. Puntahan natin to. Mag-umpisa tayo dito. Okay? That will be x. Diba? Nandito tayo, di ba? X. Okay? We have this x. Atras. Nandito na tayo. Atras tayo. Atras tayo ng ilan? Y over 12. So, atras tayo ng y over 12. Saan tayo napunta? Napunta tayo dito sa 3 o'clock na mark and that is 15 minutes. Ganun kasimple. Equation number 2. Kuha nyo? Ayos lang. Canon calculus, Casio calculus. So, tagalitan tayo nito na Casio. Sanay kasi ako sa class, may refresher review dito na Canon yung ginagamit ko. Okay, nasanay din ako kasi yung camera ko dito sa harap ko, Canon din. Canon. Casio tayo, Casio. Okay? Na-flash na ba? Na-flash na. So, menu, tawag dito, menu A. Simultaneous equation, number 1. Number of unknowns, 2. Okay? Unang equation, negative 1 over 12. Okay? Negative 1 over 12. Yun yung unang equation. Ang y ay 1. 25. Sunod, positive 1. Negative 1 over 12. Okay? Over 12. Ayos lang. Tapos, 15. Ito yung equation. Ang x ay 17.21. 20 pala, 17.20. Ang y naman ay 26.43. Ayos. 17.20. Sana to? Ibang na-open ko class. Ang x ay ang x ay 17.20. Ang y ay ilan yung y? 26.43. 26.43 ang y. What is the time? What time was it in the second case? Yung minute hand nandun sa position ng hour hand. Yung x ang hinanap dito. Ito yung hinanap, plus. Alas 5x. Okay? Time in the second case. Time. Sulat lang natin dalawa. Okay? First case. Ang first case ay equal to, excuse me, alas 3, y, alas 3:26.43. Ang second case, which is the required, ay equal to alas 5:17.20. At ito yung sagot natin. Baby. Okay? I hope na enjoy nyo, class, yung tawag dito. I hope na enjoy. Wag muna natin i-con yan. Pag balik natin sa anong tawag dito? Yung may malaki. Walang calcu. Check ko lang. Okay? I hope na enjoy nyo yung set na ito sa ating talakayan dito sa Basic Algebra Review. Minute hand of the clock and hour hand of the clock, baby. Paalam! Stop recording.